In this video, update lang tayo sa mga kaganapan sa market kasi kapag binasa mo ang options market, on-chain data at galaw ng Wall Street, parang may mas malaking nangyayari sa likod. Habang maraming retail traders takot pa rin dahil tayo ay nasa matinding bear market pressure, may malalaking players na ngayon na tumataya sa Bitcoin move papuntang 72,000 by month end. At ang timing, sakto sa Federal Reserve meeting. Kaya ang tanong ngayon, ito ba ay simpleng short-term bounce lang o nagsisimula na ang countdown papunta sa next major Bitcoin bottom at possible recovery? At kung interesado ka sa ganitong mga content token reviews, crypto news, anything related to crypto, make sure to subscribe and hit the notification bell. Simulan natin sa pinaka-interesting na nangyayari ngayon sa Bitcoin options market. May large traders na tumataya na aakyat si BTC papunta sa 72,000 by the end of the month. Hindi ito basta simpleng maliit na trade. Gumamit sila ng Deribit listed Bitcoin call options at ang structure ng trade ay sobrang specific. Bumili sila ng 20,000 contracts ng 70,000 call expiring July 31 tapos nagbenta rin sila ng 20,000 contracts ng 72,000 call sa parehong expiry. Total notional value nasa around $2.5 billion. Ibig sabihin hindi ito pang retail na chismis lang. Ganito kalaking size at ganito ka-precise na strike selection, madalas institutional ang dating kaysa ordinaryong maliit na trader. Ang tawag sa ganitong strategy ay bull call spread. Simple lang ang idea. Bumibili ka ng call option sa mas mababang strike, halimbawa 70,000, dahil gusto mong kumita kapag umakyat si Bitcoin above that level. Pero para mapababa ang cost ng trade, nagbebenta ka rin ng call option sa mas mataas na strike, halimbawa 72,000. Ang kapalit, nililimit mo ang maximum gain mo. Meaning, ang trader na gumagawa nito ay hindi tumataya sa sobrang wild na breakout, papuntang 100,000 agad. Mas moderate ang expectation niya. Parang sinasabi niya, sa tingin ko aakyat si BTC pero ang sweet spot ko ay around 70 to 72,000. Mahalaga ito dahil iba ang message ng bull call spread kumpara sa simpleng pagbili ng naked call. Kung ang isang trader sobrang bullish at walang pakialam sa cost, bibili lang siya ng calls at hahayaan niyang unlimited ang upside exposure. Pero sa bull call spread, mas kontrolado ang risk. Mas mura ang entry, mas mababa ang maximum loss kung hindi gumalaw ang market, pero may cap ang gains above 72,000. Kaya ang signal nito hindi moon agad, kundi may confidence sa moderate rise. At sa ganitong market, malaking clue iyon. May big money na hindi pa super euphoric pero hindi na rin sobrang bearish. Ang timing nito ang mas nagpapainit sa kwento. Ang expiry ng options ay July 31, 2 araw pagkatapos ng July 29 Federal Reserve interest rate decision. Ibig sabihin may mga large traders na tila nakatingin sa Fed meeting bilang possible catalyst. Hindi natin sinasabing sure sila pero ang positioning nila parang nagpapahiwatig na may expectation silang may mangyayaring makakatulong sa Bitcoin bounce papuntang 72,000. At kapag options flow of this size and repetition ang nakikita, hindi mo pwedeng basta i-ignore. Kasi kadalasan ito yung mga galaw na nauuna bago pansinin ng retail crowd. Ngayon, ano ba ang expectation sa Fed? Base sa Fed Funds Futures, karamihan ng trackers ay naglalagay ng probability na around 75 to 80% na iho-hold ng central bank ang benchmark rate sa 3.5 to 3.75% range. Yung natitirang odds, hati sa possible rate hike at mas maliit na chance ng cut. In simple terms, ang market ngayon hindi umaasa sa malaking surprise cut. Ang mas inaasahan ay hold. Pero kahit hold lang, pwedeng maging bullish kung ang tone ng Fed ay hindi masyadong hawkish. Bakit medyo humupa ang rate hike fears recently? Dahil sa June inflation data. Nagpakita ito ng sharp deceleration sa price pressures both sa consumer at producer levels. Malaking bahagi ng relief ay galing sa pagbaba ng oil prices noong buwan na iyon tied sa ceasefire between US and Iran. Core inflation, yung tinatanggal ang food at energy, flat din. Kaya natural na gumaan ang market mood. Kapag bumabagal ang inflation, mas lumiliit ang pressure sa Fed na mag-hike pa. At kapag mas maliit ang chance ng hike, mas gumagaan ang environment para sa risk assets tulad ng Bitcoin. Pero ito ang catch, ang relief na iyon maaaring backward looking. Bakit? Dahil nitong linggo, muling lumala ang tension between US and Iran, may fresh strikes at may disruptions sa oil flows through the Strait of Hormuz. Parehong WTI at Brent oil ay nag-surge ng pinakamalaki
since March. Kaya may analysts na nagsasabing ingat tayo dahil yung June inflation data ay hindi pa sumasalamin sa bagong flare-up na ito. Kung tataas ulit ang oil, pwedeng bumalik ang inflation pressure. At kapag bumalik ang inflation pressure, pwedeng bumalik din ang takot sa hawkish Fed. Kaya ang setup ngayon ay may dalawang magkasalungat na forces. Sa isang side, may large options traders na looking past geopolitical noise at tumataya sa continued Bitcoin price gains. Sa kabilang side, may oil shock risk at Fed uncertainty na pwedeng biglang magpabago ng mood. Kaya hindi pwedeng sabihin na clear bullish na agad, pero hindi rin pwedeng sabihin na dead na ang market. Ang mas tamang reading, may malaking bet sa recovery, pero kailangan pa rin ng macro confirmation. Ngayon, puntahan natin ang on-chain side kasi dito nagiging mas interesting ang bigger picture. May isang classic metric na nagsasabi na Bitcoin may be counting down toward its next bottom for nearly 2 months. Ang metric na ito ay supply in loss. Simple lang, sinusukat nito kung gaano karaming BTC supply ang kasalukuyang hawak at a loss, meaning mas mataas ang presyo noong huling gumalaw ang coins kumpara sa current price. Kapag maraming supply ang nasa loss, usually sign ito ng bear market stress. Pero ironically sa history ng Bitcoin, kapag lumampas na sa 50% ang supply in loss, kadalasan malapit na rin ang macro bottom. Ayon sa data, noong June 5, lumampas sa 50% ang Bitcoin supply in loss. Mula noon, 42 days na ang lumipas, making this year's bottom window the second longest ever. Bakit mahalaga ang bilang ng araw? Dahil sa past bear markets, kapag supply in loss past 50%, dumating ang bottom no more than 101 days later. Noong 2022, ang shortest bottom window ay just 13 days. Noong 2018, 23 days bago naabot ang floor. Noong 2014, mas mahaba, umabot pa ng 101 days bago natapos ang decline. Kaya ngayon, habang nasa 40 plus days na tayo, may nagsasabing papalapit na tayo sa historical bottom window. Ang importanteng nuance dito, hindi nito sinasabing exact date ng bottom. Walang ganong magic indicator. Pero sinasabi nito na historically, kapag ganito karami ang supply na nasa loss, ang market usually nasa late stage pain na. Yun yung phase na maraming holders pagod na, marami ang lugi, sentiment mabigat, at maraming tao ayaw nang tumingin sa chart. Ironically, madalas doon nagsisimula ang pinakamagandang forward returns. May comment pa na after this phenomenon, returns over the following year tend to be very solid. Ibig sabihin, hindi ito signal para maging careless, pero signal ito na ang long-term risk-reward may be improving. May isa pang angle mula sa CryptoQuant side, supply in loss was around 46% as of July 17. Medyo iba ang number kumpara sa K33 estimate, pero kahit ganun, nasa mataas pa rin na zone. Ang mahalaga, parehong nagpapakita na malaki ang pain sa market. At kapag malaki ang pain, doon mo makikita kung sino ang nagpapanik at sino ang nag-a-accumulate. Ngayon, pag-usapan natin ang realized cap variance o RCV model. Medyo technical pakinggan pero simplehan natin. Ang realized cap ay parang valuation ng Bitcoin market base sa presyo kung kailan huling gumalaw ang coins on-chain. Hindi siya tulad ng normal market cap na current price multiplied by supply. Mas malalim siya kasi tinitingnan niya kung saan talaga huling na-transact ang coins. Ang RCV model naman, sinusukat ang variance between realized cap and market cap para makita kung gaano ka-stretched o compressed ang investor cost basis versus current valuation. Bakit mahalaga ito? Kasi kapag sobrang compressed na ang investor cost basis, ibig sabihin yung emotional premium na nabuo noong rallies ay halos na price out na. Sa madaling salita, natanggal na yung sobrang hype sa market. Hindi nito binabasa ang narrative. Hindi nito iniisip kung maganda ang news o hindi. Binabasa nito ang distribution of capital. Sino ang nakabili sa taas? Sino ang nakabili sa baba? Gaano kalayo ang current price sa cost basis ng market? Kapag ang reading ay nasa deeply negative territory, madalas ibig sabihin late stage bear market na. Sa current data, standardized RCV Z-score ay nasa negative 2.35 at ayon sa historical observations, every prior stretch kung saan ang model ay matagal sa below negative 2.0 Z-score tulad ng late 2018, mid 2022 at early 2015 ay nauna bago magkaroon ng forward 12-month returns na more than 75%. Pinaka-extreme reading sa dataset, negative 4.68 noong November 2018. Tumama halos mismo sa Bitcoin cycle bottom near 3,792.